Good day everyone. Our property number 97 is located here in Siniluan, Laguna. With a total area of 165,076 square meters. Clean title po ito. Lahatan po ang benta ni owner. Buhay naman po ang 7 owners na nasa titulo. Ready for transfer na po ang title po nito. Ito po ang main barangay road. Approximately 2 kilometers lamang po ang distance nito from National Highway. Sa ngayon po, hindi pa po accessible ang property ng sasakyan, kaya maglalakad po tayo. Ito po yung daan na lalakaran po natin papunta po sa property. Mapuno po at sariwa po ang hangin. Tahimik ang lugar at as per owner, banayad po ang daan kaya hindi po tayo mahirapan sa paglalakad. Meron lang po tayong lakad dito na 30 to 45 minutes para po marating natin ang 16 hectares. Dito isa. Bali 3 na nakalagay dito eh. Hindi na. Ayun ito pa bilang ito eh. 100 na bilang kapatid ko eh. Bayan. Yung ka naman yun. Ang burol po na nakikita natin sa harapan ay isa sa napiling location po na pagtatayuan daw ng isang windmill tower. Nagsagawa na po ang DNR ng survey at 3 windmill towers daw po ang nakatakdang itayo dito sa lugar na ito bilang bahagi ng kanilang project. Sarap. Wala pa ito isang oras lakad pag halimbawa mabilis. Wala pa. Sarap na kami. Pinili niya sa Argida dyan sa lugar na yun. Kabila yata yan eh. Puno pa yan. At puno pa siya. Yan eh, bentahan na ngayon dyan na si Taki. May 300, 500. Oo. Ito ma'am, ito pag sa maganda rito. Ano yung kapantayan ng mamaya? Sige kuya, mauna ka. Binibenta namin sa kapyan. Ito pala yung view. Oo, ito pala yun. Yan yun. Hindi ka Maynila may-ari. Hindi naman po tayo mahirapan sa paglalakad papunta po sa 16 hectares. Maayos po ang pathway ng ating dadaanan at ang maganda po dito habang naglalakad tayo, may makikita po tayo magandang view ng bundok. At may libre na rin po tayong forest bathing na napakaganda po sa ating kalusugan, mentally and physically. Ito mama may mga kahoy. Mga muhon, Oo, mga palatandaan ng ano sa kalsada. Bakit yan eh. bakot. Ay. Ito. Ilawan nyo doon magdating din. Tuturo ko sa inyo dito yung tinesting na lupa na katatayo. Ito magiging kasada simula doon. Yan, yan simula na ibabaw na yan lahat. Yan ang magiging karsada. Eh, ingit yan sa may baba. Hanggang dito sa ating dadaanan. Ang investment. Tuwalya mo naputik. Ano po? Tuwalya mo Sa mga meron po palang sasakyan na bibisita po dito sa 16 hectares, pwede po natin maipark yun sa main barangay road, yung sasakyan po natin. At maganda po na mataon natin na mainit ang panahon, tuyo ang daan para mas madali po tayo at hindi po tayo masyadong mahirapan sa paglalakad. At magdala na rin po tayo ng bota. Sa kabila lang ito. Ayan, kabila niya. Sige kuya, mauna ka. Hindi pala ano sa pagtitreating ko. Oo. Mga ano lang, ginawala. Nagsagwa na po ng survey ang DNR sa lugar na ito para po sa planong pagbubukas ng bagong kalsada. Naglagay na rin po sila dito ng tusok ng kakawate na meron pong pulang marker or flag
para po sa palatandaan ng tamang sukat at direksyon ng daan. Again, meron po tayong lakad dito na 30 to 45 minutes para po marating natin ng 16 hectares. At may ma-encounter din po tayo dito na daan na medyo po lubog o lubak dahil dinadaanan po ito madalas ng mga kabayo na meron pong hakot na mga buko. Yung mga lupang yan, yung kabilang yan. Mm. Mga walang tanim, may ibebenta eh. Mga binibili ng mga mayaman, yung kabilang yan, ma'am. Ang ganda ng view. Ano, yabak na yun, ano? Hindi. Ano? Mayat ba? Bakong siksigan. Oo, di sa may ano. Siksigan ito. Nandito na po tayo ngayon sa 16 hectares na farm for sale. Medyo pasukal lang po ang bundok at madami pong mga iba't ibang punong kahoy ang nakatanim dito sa loob ng property. At according po kay owner, kung meron po actually access road po talaga ang property na ito sa bubuksan na barangay road. 16 hectares po ito na lupa kaya malaki po ang frontage nito sa bubuksan po na daan. Pauwi na rin tayo sa ito. Dito po sa may bandang area na ito ay pa-slope po ang terrain ng lupa dahil bundok po kasi ang buong 16 hectares. May malaking bahagi naman na may matarik na slope at meron naman din pong patag ang 16 hectares na property na ito. Hindi ko na ba matapasan? Ayaw mo ako ganito. Ano yan? Wala papaya? Ito. Hindi na nagtatapasan kaya. Hindi naman yung buwan kita. Marami pong mga nakatanim na mga iba't ibang puno dito sa loob ng property. Marami po silang mga tanim na mahogany. Meron pong mga 200 na namumungang puno ng lansones. May mga 10 mangga at marami pa pong iba. Isang papel. Dahil sa madaming mga fruit-bearing trees po ang nakatanim dito sa property, maaari po natin mapakinabangan agad ang harvest sa farm. Sa makakabili po ng 16 hectares na farm na ito, linisin o tabasan nyo lamang po ang ilang mga punong kahoy. Upang mas ma-enjoy po natin ang tanawin o view. Overlooking po ang property na ito, hindi lang po natin masyado tanaw ang bundok dahil madami po mga puno ang nakaharang sa view. So, magkano yun? Alam mo, Kuya Dani, sa dami yung sinabi mo, sa 16 hektarya, wala ko may patag yun. Wala akong hindi matakan.
ating dadaan naman may patag na halos yun. Patag naman. Para lang lusog. Yung ating dadaan naman mamaya mo may patag din. Sige po. Patag na pala ito. Yung kuya, yung bundok, may patag. May yan. Yung bundok, may patag yan. Hindi ko yung bangay. Ito nga po. Wala tayong pag-uusapan yan. Dahil kung ano yung papel. May bundok ka. Masukal lang, ma'am. Ito na yung pantay. Walang mahugan pare, tinong mga mahugan. Ang ilog na ito nasaan? Nasa baba. I-picture natin. Ito pong nilalakaran natin ay sakop pa rin po ng 16 hectares na farm for sale. Bukod po sa agrikultura, malawak at maganda po itong 16 hectares na farm na ito. Meron din po pala itong ilog sa baba. Mamaya po bababain natin ang Mayatba River. At sa makakabili po ng farm, maganda po na malagyan ng hagdan ang pathway para mas madali po tayong makaakyat sa taas at makababa po ng ilog. Marami po tayong pwedeng magawang projects sa ganitong klaseng 16 hectares na farmland. Pwede po natin itong gawing campsite or ecotourism destination. Pwede din po itong venue para sa glamping, team building activities, adventure tourism katulad po ng hiking. Dahil may plano nga po maglagay ng windmills dito sa lugar, kaya napakaganda pong potential ang property na ito kapag na-develop at tiyak na mabilis ang pagtaas ng price ng lupa sa lugar na ito. Ito naman po ang puno ng lansones na nakatanim dito sa property na namumunga na po na according kay owner ay nasa 200 puno. Sabi nga pala ni Sir, okay lang yan. Kasi sa 60 hectare may patag yun. Hindi mo mawala yung may patag yun. Ayun nga. Ito nga yun. Kumatag na lang ko dahil ng mga 5 hectare. Naway yung system niya pangata. Dito naman po matatagpuan ang malawak na area na bahagi ng lupa na maaari natin gamitin para sa pag-alaga ng hayop, pagtayo ng bahay, at iba pang development. At meron din po magandang view dito sa harapan ang bundok po ng Sierra Madre. Hindi talaga ilog yun. Kabilang buntok na rin ng ano. Huwag ka na magpapatayo. Naligo din ako. Ay, ganun eh. Talagang tinimbre ako sa lamig. Yung mga kasama ko nga hindi nga bumaba. Si boss lang bumaba.
kayo mo. Hmm? Parang namula kayo. Yung bilad sa'yo. Maganda. Ah, may sapa pa. May sa ilog. May timbulan dyan ano? Wala, hindi dito inabot ng timbulan. Sa taas na lang timbulan sa taas. Malapit na rin po natin marating ang ilog according kay owner at dito po sa nilalakaran namin ay naririnig na po namin yung agos ng tubig. Ito naman po ang area ng property na madami pong mga nakatanim na puno ng nyog. At according kay owner, nasa 500 po na puno ng nyog ang nakatanim dito at mga namumunga na po. Malaki ang potential ng lugar na ito para sa coconut farming. Buko juice or coconut oil production or iba pang mga produktong mula sa nyog ang pwede natin madagdag na income pag nabili po natin ang farm. Mare-relax pa rin po tayo sa lugar kahit puro lakad po tayo dito sa property. Dahil makita po natin na madami pong mga iba't ibang mga halaman ng nakatanim. Nagbibigay po sa atin ng malamig at preskong hangin. Maliit na bodies na makikita po mismo sa loob ng property. At may access din po ito papunta po sa Mayatba River. Mamaya po pupuntahan naman natin yung malaking ilog po ng Mayatba River. Matatagpuan po ito dito sa pinaka mababang bahagi po ng property. At maaari po natin itong gawing natural source ng water.
baon. Hala. Kap, nakabukas po yung bag nyo. Baka may mahulog dyan. Ano? Batang. Dito din po sa area na ito, nakatanim din po ang ibang mga nyog nila owner. At according kay owner, more or less nasa 500 na puno nga po ng nyog ang nakatanim po sa buong 16 hectares. Nilalakaran pa rin po natin ay sako pa rin po ng property at sa makakabili po ng farm. Maganda po itong dinadaanan na ito pababa po ng ilog ay malagyan po ng hagdan para mas madali po tayong maglakad pababa sa ilog at paakyat naman po pabalik sa taas ng bundok. Ay, makakapagpahinga na. Ganda. Pahinga muna tayo. Ay, grabe. Nakarelax. Buksan mo yung chicharon dyan, Kuya Dani. Tayo sa pinakababa ng property at ang 16 hectares na farm for sale ay dikit po dito mismo sa Mayat Valley. Ang ganda po ng ilog, malinaw, at malamig po ang tubig. Nakaka-relax po talaga. Pwede po tayo dito mag-fishing at mag-picnic. Hanggang dito na lamang po ang 16 hectares na farm for sale. Pagtawid po ng ilog, ang bundok na yon ay hindi na po kasama sa lupa.